Mga ka-Republic, nagdesisyon na si Troy Rosario. Barangay Ginebra ang kanyang magiging team sa paparating na conference at sa susunod pang mga taon. Pagkabahaba man daw ng negosasyon, sa Ginebra pa rin ang tuloy. Mas pinili ni Rosario ang Gin Kings kaysa malalaking offer ng ibang team. Pinakahuling nakipagnegosasyon sa 6-7 power forward ang Ginebra, ngunit ang huli ay nauna sa puso ng free agent power forward. Palalakasin ni Rosario ang frontline ng mga mag-aalak sa paparating na Commissioner's Cup. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, natuldukan na ang mga haka-haka kung saang kupunan pupunta si Troy Rosario. Matapos timbang-timbangin ang offer ng mga team na gustong makuha ang kanyang serbisyo, ay hindi pera ang naging dahilan ng National University product nang magdesisyon siyang pumunta sa bakuran ng Barangay Ginebra. Ayon sa mga report, pinaplansya na lang ang ilang maliliit na detalye ng negosasyon at sa mga unang araw ng susunod na linggo ay gagawin ang formal na permahan ng kontrata. Una nang nag-offer kay Troy Rosario ang Blackwater Bossing bago pa man niya in-explore ang free agency market. Mabilis niyang tinanggihan ang offer ng team, pagkuway agad kumilos ang Converge, hoping na maidadagdag nila si Rosario sa malakas na nilang lineup na kinabibilangan na ni Justin Aranya, Alec Stockton, Shonny Winston at nadagdag pa ngayon si Jordan Heading. Nariyan pa ang paparating na si Justin Baltasar. Kung napapayag nila si Troy Rosario, lalong lalakas ang kupunang ito na muntik nang tumalo sa powerhouse SMB sa Governor's Cup quarterfinals. Napabalitang 1.2 million a month salary ang offer ng Fiber Xers sa switch shooting power forward, ngunit hindi ito kinagat ni Troy Rosario. At sa gitna ng matagumpay na kampanya sa Governor's Cup ay nakipagsapalaran din ang talk and text sa dati nilang player. Sa TNT nang galing si Troy Rosario bago ito napunta sa Blackwater. Kasama ang MVP Big Boss na si Manny B. Pangilinan, humingi ng appointment sa camp ni Rosario ang mga opisyal ng Tropang Giga at naglatag sila ng offer sa player na dati na nilang itinapo noong panahong mayroon itong injury. Way back, inamin ni Rosario na nasaktan siya sa ginawa noon sa kanya ng TNT na tinulungan niyang mag-champion noong 2021 Philippine Cup. Pero bilang professional player, nagpaunlak si Troy sa meeting na hiningi ni na Coach Chot Reyes at team manager Jojo Lastimosa. At para iparamdam sa dati nilang player na sobra itong importante sa kanila, nag-abala rin si Big Boss MVP para makaharap ng personal ang player na dating itinapo ng kanyang mga tauhan. It goes without saying, parang isang malinaw na paghingi ng sorry sa ginawa ng mga ito kay Rosario noong time na may injury ito at nasa ospital pa ang anak. Bilang pagpapakita ng respeto at pagiging maginoo, nagpasalamat si Rosario sa TNT team management. Pero hindi natin alam na katatak pa rin siguro sa isipan ng free agent power forward ang ginawa ng mga ito noon sa kanya. Maraming nagtataka, napapabalitang kursonada rin ng Ginebra si Rosario, ngunit tahimik lang ang mga ito. Ang dahilan pala, gentleman agreement sa pagitan ng Ginebra at TNT na habang ongoing pa ang negosasyon ng MVP Group kay Troy ay hindi muna gagalaw ang SMC side na tinupad naman ng Ginebra. Kaya sila ang pinakahuling nag-offer kay Rosario. At sa huli, ang Ginebra ang nagwagi. Siguro naman ay wala nang masasabi ang mga Ginebra haters na dinadaan kasi sa yaman, dinadaan sa laki ng sahod, kaya sa Ginebra nagpupuntahan ang mga players. Mas malaki ang offer ng Converge, mataas din ang alok ng TNT. Sa kabila nito, ang Ginebra ang pinili ni Troy Rosario. Sinasabing nag-effort din si Scottie Thompson para kumbinsihin si Troy Rosario. Malapit na magkaibigan ng dalawa kahit nasa magkalabang team. Nang iwan ni Rosario ang huli niyang team na Blackwater at in-explore ang free agency market, sinabi niyang gusto na niyang isecure ang future ng kanyang pamilya. Age 32, nasa peak siya ngayon ng kanyang basketball career, expected na ang pinakamalaking offer ang kanyang tatanggapin. Kaya marami rin ang umaasang sa Converge siya mapupunta.
Gustong-gusto ni Homer Simpson makuha si Troy ng Fiber Xers. Ayaw ni Homer Simpson na mapunta si Troy sa Hinebra. Ngunit pinatunayan ni Troy, hindi lang siya sa pera tumitingin. Binigyan din niya ng timbang ang bulong ng kanyang puso. Inamin niyang bata pa siya'y Hinebra na ang kanyang idolo at lumaki siya sa isang pamilyang umiidolo sa kupunang pinasikat ng The Living Legend na si Robert Jaworski. Kaya nagpasya siyang sumama sa kupunang pinapangarap ng halos lahat ng player. Nakapagtataka, hindi naman laging nananalo ang Hinebra. Katunayan, natalo sila ng Talk and Text sa nakaraang Governors Cup Finals. Pero bakit ito ang team na pinakasikat sa PBA? Bakit sila mahal ng marami? At ito ang kupuna na habang binabas ng mga haters, ay lalong dumarami ang supporters. Pinili ni Troy Rosario ang team na bata pa siya'y kanya ng iniidolo, and although maraming Hinebra fans ang natutuwa, mula ngayon kasusuklaman na rin siya ng mga Hinebra haters. Pero huwag kang mag-alala, Troy. Nasa likod mo kaming lahat na nagmamahal sa Barangay Hinebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Cecilia Guevara. Salamat sa tiwala, idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, shoutout Mia Udtuhan. Yes, laban lang. Gilas. Salamat sa panunood, idol. Sa iyo rin, shoutout Herminia Balingit. Salamat, idol. Nariyan ka na naman. Sa iyo rin, shoutout Rami Miole. Yes, mukhang sa Hinebra na talaga. Sa iyo rin, shoutout Burlagatan Donald. Mula dyan sa Singapore o Hong Kong rather. At sa iyo rin, shout out Edwin Filisardo. Go 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 Hinebra, sabi niya. Shout out sa iyo, idol. Merson Kabady Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, idol. Sa iyo rin, shout out Rodelio Arandia mula naman sa Limay, Bataan. Shout out, idol. Sa iyo rin, shout out Ruben Dulor mula dyan sa bayan kong Sinilangan sa Batangas. Shoutout, idol. At sa iyo, Norman Flores, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.